Hindi ko na patatagalin pa. Welcome to Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Thank you ulit sa paghatid. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Good night. Sandali lang, Katrina. Pwede bang may itanong ako sa'yo? Sige. Ano yun? Ilang buwan na rin kasi ako nanliligaw sa'yo. Alam ko naman sa sarili ko na binibigay ko yung lahat ng effort ko para makita mo lang na seryoso talaga ako. Tama naman ako, di ba? Oo naman. Kahit ngayon mga kaibigan kong may jowa na, naiinggit sa akin dahil sobrang bait at masikasa mo sa akin. Ako, kaya naman. Mabuti naman kung ganon. Yun na ba yung tanong mo sa akin? Hindi. Gusto ko lang sana malaman kung malapit mo na ba akong sagutin. Akala ko ba willing kang maghintay kahit gaano pa yun katagal? Oo naman. Pero mas maganda kung alam ko na may kahit papano, di ba? May patutunguhan tong mga ginagawa ko. Well, ang plastic ko naman kung sasabihin kong wala, di ba? Wala akong balak na sagutin ka. Siyempre, meron. Kaya nga lang, kailangan ko pa ng oras para i-assess yung totoong nararamdaman ko sa'yo. Ayaw mo naman siguro, di ba, na sasagutin lang kita dahil kinikilig ako sa'yo? Tama. Siyempre. Gusto ko yung mahal mo talaga ako. So, ibig sabihin, hindi pa rin? Medyo. Pero parang malabo pa rin eh. Basta, ang masasabi ko lang sa'yo, keep up the good work. Ayos ba yung sagot ko? Nasagot ko ba ng maayos? Oo. Malinaw na malinaw. Itutuloy ko lang yung mga ginagawa ko dahil kahit papano, magkakaroon ng magandang resulta. Thank you sa pagiging honest mo, Katrina. Sige na, pasok ka na para makapagpahinga ka na. Ikaw din. I-chat mo ko kapag nakauwi ka na. Sige. Good night. Good night. Pakipot. Ay, kalabaw! Main naman eh. Sinabi ko na sa'yo huwag mo akong ginugulat, diba? Ay, atakayin ako sa'yo sa puso eh.
Ano ulit yung sinabi mo? Pakipot kay Tyler. Halata namang may gusto ka rin sa kanya. Ba't hindi mo pa sagutin, te? Ay, nako. Hindi ganun kadali yun. Hindi dapat minamadali ang pag-ibig. At saka, siya na rin naman ang nagsabi na willing siyang maghintay. So, bakit ko mamadaliin ang lahat, 'di ba? Alam mo, yung mga katulad ni Tyler, mga limited time only lang yan. Kapag hindi ka kumilos, girl, ibang tao na mag-a-avail dyan. Ewan ko sa'yo. Teka, naglilinis ka? Oo, alam mo na, stress reliever ko ang paglilinis. At huwag kang mag-alala, gumamit ako para sa sahig ng Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Stressed ka. So nag-away kayo ng jowa mo? As always, alam mo naman kaming dalawa, parang aso at pusa. Pero for sure, okay na kami niyan bukas. Ikaw naman kasi. Hindi mo pa hiwalayan yun? Puro sakit ng ulo lang ang binibigay sa'yo nun. Mahal ko eh. At kapag mahal mo, handa mo tiisin lahat. Kita mo si Tyler, tinitiis yung pagiging pakipot mo. Che, saan ka na nga? Magpapahinga na ako. Uy, ano ba nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Bakit may malaking itim na supot dito? Nagtatapon ng mga walang kwentang gamit. Anong mga walang kwentang gamit? Teka, alam ko tong bag na to ah. Tinatapon mo ba lahat ng binigay sa'yo ni Adrian? Ano pa nga ba? Ang dapat sa mga yan sinusunog. Gusto ko nga sanang isama pati yung nagbigay eh. Teka, sandali nga, Min. Itigil mo nga muna yung ginagawa mo. Halika nga rito. Ayan, maupo ka dyan at sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Si Adrian kasi naipag-iwalay sa akin kaninang umaga. Ano? Bakit daw? Sabi niya, hindi na raw niya ako mahal eh. Sanay na siyang wala ako sa tabi niya tapos ano? Umamin siya na may iba na siya nagugustuhan. Girl, yung katrabaho niya. Sige na. Tama na, tahan na, Min. Hayaan mo na siya. Paano ko ahayaan yung nangyari? Sige nga. Paano? 4 na taon yung sinayang ko sa kanya. Minahal ko siya ng sobra. Inintindi ko kapag hindi niya ako nabibigyan ng oras dahil busy siya tapos malaman-laman ko. Ibang babae na pala yung kinakabisihan niya. Alam mo, naiintindihan kita. Pero ano nga naman kasi ang magagawa mo? Hindi hayaan mo na lang siya. Ipakita mo sa kanya na baliwala lang sa'yo lahat. Na mabubuhay ka nang wala siya. Sasabi mo lang yan kasi hindi ikaw yung nasa lugar ko. Maiintindihan mo lang ako kapag si Tyler na yung nagloko. Kapag nangyari yun, saka mo sabihin yan. Sorry.
Napagtaasan kita ng boses. Galit lang ako. Galit ako sa lahat ng lalaki. Mga buwisit sila. Mga buwisit kayo! Matapos mong mahalin, ibigay lahat ng meron kayo. Iwan ka na lang kapag may nahanap na iba. Dapat talaga hindi ako pumayag sa LDR na yun. Hindi nakakainis. Alam mo, huwag mong isisi sa LDR yung mga nangyayari sa'yo. Choice ni Adrian yung magloko, okay? Choice Factor niya din naman yon. yun. Factor din yun, te. Kaya ikaw, Katrina, wag kang papayag na umabot kayo sa ganung sitwasyon ni Tyler. Mga hindi nagtatagal pumapasok sa long distance relationship na yan. Meron at meron pa ring magloloko. Kaya kung ayaw mong maranasan, wag kang pumayag na malayo si Tyler sa'yo. Hindi naman siguro gagawin yun ni Tyler sa akin. Mahal ako nun eh. Alam mo, yun din yung sinabi ko kay Adrian. Pero tingnan mo kung anong nangyari, be. Ganyan din mangyayari kay Tyler pag hinayaan mo yung malayo sa'yo, be. Kahit naman sobrang in love ako kay Tyler, aware ako sa mundo ng cheating. Hindi naman ka ba talaga? Anong nangyari sa inyo? Parang wala ka na yatang balak bumalik sa inyo sa dami ng dala mong gamit ah. Nag-away ba kayo ni Kuya Paulo? Ate, ano nangyari? Teka, bakit ka umiiyak? Nasaan ba si Kuya? Naghiwalay na kami. Ano? Iniwan na niya ako. Iniwan na ako ng asawa ko. Bakit? Teka, ano bang nangyayari? Nahuli ko na may babae siya. Nung kinumpronta ko siya, inamin niyang lahat. Sinabi din niya na buntis yung babae. Kaya naman pala, bigla siyang nagbago sa akin. Ang lamig-lamig na niya, tapos parati siyang umuwi ng gabi. Yun pala, kasama niya yung babae niya. Diyos ko. Paano na kayo niyan? Ewan ko. Hindi ko alam. Gulong-gulo ang utak ko ngayon. Basta ang alam ko lang, nagdesisyon siyang panagutan yung bata. Mahal ba niya yung babae? Oo raw. Kaya sabi niya, maghiwalay na daw muna kami para makapag-isip-isip. Alam ko naman kung bakit niya ako pinagpalit sa iba eh. Wala kasi akong kwentang asawa. Ate, huwag mo sabihin yan. Alam mo na ginawa mo ang lahat para kay Kuya Paulo. Hindi mo to kasalanan. Kasalanan ko rin to, Katrina. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak. Gusto ko siya mabigyan ng masayang pamilya. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang. Kasi kung may kakayahan lang ako magbuntis, hindi niya gagawin yun sa akin. Hindi siya maghahanap ng iba. Pinagsisisihan niya ngayon na pinakasalan niya ang walang kwentang babaeng katulad ko. Ate. Shh. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Maayos niyo rin to ni Kuya, ha? Maniwala ka sa akin. Nalilito lang siguro siya ngayon, pero sinasabi ko sa'yo, sa bandang huli, ikaw pa rin ang pipiliin niya, uuwi pa rin siya sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak, ha? Tama na, tahan na. Ano yung ate mo? Na kay Papa. Pinapunta siya dahil nalaman yung nangyari sa kanila ni Kuya Paulo. O, kumusta naman raw siya? Ayun, nagsiself-pity pa rin. Sinisisi niya ang sarili niya sa pag-iwan sa kanya ni Kuya. Parati pa rin niya sinasabi na kung may kakayahan lang daw siya sanang mag-anak, di sana hindi siya iniwan at ipinagpalit sa iba. Alam mo, medyo kinabahan nga ako sa nangyari sa kanya. Oo, bakit naman? Paano kung ganun nga yung mangyari sa akin?
Paano kung hindi pala kita mabigyan ng anak? Tapos tutulad ako sa asawa ng ate mo na maghahanap ako ng iba dahil lang sa may pagkukulang ka. Hindi ba malabong mangyari? Babe, hindi naman kita papakasalan dahil lang sa gusto kong magkaroon ng anak. Dahil lang sa gusto kong bumuo ng pamilya. Papakasalan kita kasi mahal kita. Yun naman talaga ang dapat di ba? So ibig mong sabihin, kahit na, alam mo na, wala pala akong kakayahan na magbuntis, ayos lang sa'yo? Hindi ka madidismaya? Hindi ka malulungkot? Malulungkot? Oo, malulungkot ako. Pero hindi madidismaya. Mahal kita dahil mahal kita. May kulang ka man o wala. Palagi mong tatandaan yan. Kaya relax ka lang. Hindi porket maraming nanloloko sa mundong to. Manloloko na rin ako. Hindi ko gagawin yun. Tayo? Wala na rin kasi pagkain sa ref Sige. Sige. Mag-CR lang ako saglit Mag-isip ka na kung anong gusto mong kainin, ha? Sige. Ano nga bang masarap na kainin? Teka, cellphone ni Tyler yan Sino kaya yung nag-text? Mukhang matagal pa naman yata siya sa CR. Teka nga, sisilipin ko muna yung cellphone niya. Okay, kapag ito may password, alam na. Uy, good. Walang password. Matingnan nga yung inbox niya. Okay. Puro mga barkada lang yung nandito. Yung pinsan pala niya yung nag-text. Kala ko kung sino ni. Babasahin ko ba? Sige na nga, babasahin ko na lang. Baka babaeng pinag-uusapan nila Ayan. Insan, pinapatanong ni Mama kung nakapag-desisyon ka na raw ba. Ha? Desisyon saan? Ano ginagawa mo? Ay, kalabaw! Nagugulat ka naman. Masyado ka kasing busy sa pagkalikot sa cellphone ko kaya hindi mo siguro ako narinig. May hinahanap ka ba dyan? Wala. Yung pinsan mo kasi, nag-text. Aksidente kong nabasa. Sigurado ka? O baka naman hinuhuli mo kung may ka-text akong ibang babae. Alam mo, sige lang, magbasa ka lang dyan. Pero sinasabi ko sa'yo, wala kang makakuha dyan dahil wala naman ako tinatago sa'yo. Puro mga lalaki nga talagang nandyan. Ayos na. Na-curious lang ako. Sigurado ka, okay ka na. Wala ka nang gustong makita o mabasa. Ayos lang naman. Nandito naman ako para sagutin yung mga tanong mo Hindi. Ayos na ako. Ito na yung cellphone mo. Sige, sabi mo Tinanong ka pala ng pinsan mo kung nakapag-desisyon ka na raw ba? Para saan yun? Anong gagawin mo? Yun yung plano ko na magtrabaho sa ibang bansa. Ibang bansa? Teka, saan? Sa Taiwan. Diba sinabi ko sa'yo noon na may tita akong residente doon. Siya yung tutulong sa akin na makakuha ng trabaho. Okay.
Gano'n ka naman katagal dun, if ever? Mga 2 o 3 taon lang naman. Depende sa makukuha kong kontrata. Ayos lang naman yun, di ba? Kapag nandun ako, mas makakapag-ipon ako ng pera kasi syempre, mas malaki yung sasahurin ko. Hindi ko na rin naman kailangan problemahin yung titiran ko kasi willing naman si tita na sa kanila ako. Teka, sandali. So may balak ka talagang ituloy yan? Oo naman. Sayang din naman kasi yung opportunity, di ba? Pero, paano tayo? Ano pa? Di tayo pa rin. Babe, magtatrabaho lang naman ako. Hindi naman ako habang buhay natitira sa Taiwan. Ang ibig kong sabihin, paano yung relasyon natin? Ang layo ng Taiwan, babe. Hindi na tayo araw-araw magkasama. At mas lalong hindi rin pwede nakausapin kita kung kailan ko gusto. Alam mo, isa pa, okay lang naman sa akin ang trabaho mo dito eh. Bakit kailangan mo pang pumunta dun? Opportunity, babe. Sayang yun. Ayoko. Di ako papayag na pupunta ka dun. Sandali, hindi kita maintindihan. Bakit? Sabihin na natin na tinanggap mo nga. Tapos okay tayo. Araw-araw tayong magkausap, magka-video chat. Pero what if hindi rin pala mag-work yung relasyon natin? Paano kung may mahanap kang iba dun? Tapos ma-inlove ka sa kanya kasi siya yung parati mong kasama. O di kaya, masanay ka na lang na hindi mo akong makasama araw-araw. Na okay lang sa'yo na hindi tayo mag-usap kasi nga sanay ka na. Babe, sandali. Bakit ganyan ba yung mga sinasabi mo? Hindi naman nangyayari sa atin yan. Hindi yan mangyayari sa atin. Pero posibleng mangyari. Diba nga, ganun yung nangyari kanila Min at Adrian. Natatakot lang ako na baka may mahanap kang ang iba dun. Mas natatakot ako na kapag nangyari yun, wala akong magawa kasi malayo ka. Kaya hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Kung pupunta ka sa Taiwan, mas mabuting maghiwalay na lang tayo ngayon pala. Ano pumasok sa isip mo para gawin mo yun, ha? Bakit kasi hindi ka nalang umamin? Umamin saan? Ano naman ba yung ginawa ko? Umamin ka na lang kasi na may relasyon kayo ng Faith na yun. Ano? Saan mo naman napulot yun? Dahil yun yung nararamdaman ko. Oh my God, woman instinct na naman. Yan na naman ba? Bakit? Hindi ba? Ha? Halos ilang araw mo kung hindi kinakausap. Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot, ni reply wala. Tapos bigla kong malalaman na may kasama kang iba sa lugar na yon. Mukhang enjoy na enjoy kayong dalawa eh. Kaya hindi na kita nakakausap dahil 2 bagay lang. Nasa trabaho ako o kaya nagpapahinga ako dahil buong araw ako nasa trabaho. Ano ba, hindi mo pa ba nagigets yun? O sige, sabihin na natin ganyan ngayon nangyayari. Pero anong meron sa inyo ni Faith? Wala! Umamin ka na! May relasyon ba kayong dalawa, ha? Kaya ba parati ko kayo nakikitang magkasama sa picture sa Facebook? Tapos yung kanina, sige nga, paano mo yun ipapaliwanag sa akin? Oh my God. Ganito, makinig ka mabuti sa akin, okay? Grupo kaming pumunta doon. Okay? At kaming 2 lang yung natira doon dahil may mga emergency yung iba naming mga kasamahan. Okay na? Saka hindi mo dapat pinagsesalosan yung Faith na yun, ano ba? Bakit hindi? Obvious naman na may gusto sa'yo yung babae na yun eh. Hindi ako magsiselos ng ganito kung hindi ko nararamdaman na pwede kanyang maagaw sa akin. Pamilyado na siyang tao. Magkaibigan lang kami ni Faith at lahat ng babaeng pinagseselosan mo, wala sa oras. Wala na sa hulog yung mga sinasabi mo eh. Uulitin ko, wala akong iba. Pero sa paningin mo, parati na lang ako may iba. Tinutinu ko na ang boyfriend eh. Pero dahil dyan sa pagiging malisyosa mo at pagiging selosa mo,
Nagiging manluloko na ako! Kaya ako nagkakaganito dahil natatakot lang ako na lokohin mo ko nang hindi ko man lang alam. Ano to? Kaya bawat kilos ko babantayan mo na lang ganon. So lahat ng makakasama ko, bibigyan mo ng Malaysia. Katrina naman! Oo, alam ko natatakot ka na lokohin kita. Pero hindi pa ba napapatunayan ko yung sarili ko sa'yo na hindi kita kayang saktan? Sinabi rin naman yun ng ibang lalaki eh. Pero ang ginawa nila, nagloko pa rin. Ano gagawin natin? Pues ibahin mo ako sa kanila. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, mas mabuti pa na tapusin na lang natin tong relasyon na to. Para maisip mo rin na, hindi ako nawala sa'yo dahil niloko kita. Nawala ako sa'yo dahil dyan sa pagiging paranoid mo. Okay. Sorry sa lahat ng nabinitawan ko. Pero Katrina, pagkatiwalaan mo naman ako. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama pa ba itong nararamdaman ko. Naiintindihan naman kita. Natatakot ka lang na mangyari sa'yo yung mga nangyayari sa tao sa paligid mo. Natatakot ka na baka tulad ni na Maine at Ate Joyce mo, lokohin din kita. Pero hindi mangyayari yun. Okay, magtiwala ka sa akin. Yun na nga yung problema. Mahal kita pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko magawang pagkatiwalaan ng buong buo yung mga sinasabi mo. Bakit? Ewan ko! Hindi ko alam. Gusto kong maniwala na hindi mo ako sasaktan, na hindi mo ako ipagpapalit sa iba pero ayaw maniwala ng isip ko. Parang parati niya sinasabi na dapat wala akong pagkatiwalaan sa lahat ng mga sinasabi mo. Alam mo, naguguluhan na talaga ako. Alam mo, mukha na nga akong tanga eh. Hindi ko tuloy alam kung may problema ba ako o gumagawa lang ako ng sarili kong problema. Pero ganito kasi yung nararamdaman ko eh. Ito yun. Natatakot ako. Huwag ka nang matakot. Hindi mo maaalis sa akin yun, Tyler. Kung si Ate Joyce nga, mag-asawa na yun ah. Halos 10 taon na silang kasal. Pero tignan mo, ano nangyari? Loko pa rin siya ni Kuya Paulo. O si Min, parehas nating nakita kung anong klaseng relasyon ang meron sila ni Adrian, di ba? Pero sa bandang huli, nagkahiwalay pa din sila. Katrina, iba naman tayo sa kanila. Alam ko, pero hindi imposibleng mangyari din yun. At ayokong maranasan kung ano man yung naranasan nila. Baka kasi hindi ko man lang din kayanin. Mali na natatakot ako. Mali na hindi ko paniwalaan yung mga sinasabi mo. Alam mo, mali itong ginagawa ko eh. Teka lang, anong ibig mo sabihin dyan sa mga sinasabi mo? Kailangan ko ng oras, Tyler. Oras para saan? Para makapag-isip-isip. Para ma-assess ko sa sarili ko kung ano ba, kaya ko ba talagang pagkatiwalaan ka? Kasi mas lalo lang magugulo yung relasyon natin kung magiging ganito ako parati. Aminin mo, nahihirapan ka rin, di ba? Halos sumakit ang ulo mo sa kakapaliwanag sa akin kapag nagsiselos ako, kapag naghihinala ako. Nahihirapan ako, oo. Pero baka naman pwedeng may ibang paraan. Hindi yung ganitong nangingi ka ng space. Pero ito kasi yung naiisip kong paraan. Mag-cool off muna tayo. Katrina, hindi ba pwedeng... Pakinggan mo muna ako. Kailangan ko to, Tyler. Kailangan kong mag-isa. Alam ko na medyo mababaw yung dahilan pero kailangan ko tong gawin. Kasi kailan ko pa gagawin, diba, kung hindi ngayon? Kapag malaki na yung issues natin? Kapag hindi na kayang resolbahan? Katrina, ano bang problema? May mali ba sa akin kaya ka nagkakaganyan? Wala. It's not you, Tyler. Nasa akin ang diferensya. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi sa ganoon. Mahal kita. Pero hayaan mo muna ako. Babalik din naman ako sa'yo pero ibigay mo muna sa akin to, please. Sa ngayon, ito yung kailangan.
Sophie! Anong ulam na... Katrina? Hi. Hinahanap mo ba si Sophie? Lumabas lang siya saglit. Bumili ng soft drinks. Niluto ko pala yung paborito mong adobong pusit. Sana magustuhan mo. Teka, anong ginagawa mo rito? Makikipag-ayos sana. Makikipagbalikan. Ewan ko, hindi ko alam. Basta sinusunod ko na lang yung instinct ko na puntahan ka dito. Nalutuan ka ng paborito mo. Kasi naisip ko, baka nga naman kapag ganito yung ginawa ko, maging okay na tayo. Teka, bakit ikaw? Okay ka na ba? Nasolusyonan mo na ba yung sinasabi mong problema mo? Oo. Mas nakaka-stress pala kapag hindi kita kasama. Mas nakaka-paranoid kapag hindi kita nakakausap. Sa madaling salita, medyo mas naguluhan ako nung hinayaan mo akong mag-isa. Katrina naman, no. Di ba yun ang hinihiling mo? Yung hayaan kita. Oo. Pero alam mo, may isang bagay akong narealize. Ang tanga pala ng ginawa ko. Gumagawa ako ng problema kahit wala naman talaga dapat problemahin. Sabi mo nga, tao laban sa sarili. Sarili ko lang din yung pinahirapan ko eh. But still, binigay mo pa rin sa akin yung gusto ko. Kilala mo ako, Katrina. Kapag sinabi mo, yun ang susundin ko. Kahit na medyo ayoko nung naging desisyon mo, sumunod lang ako. E paano, yun ang gusto mo eh. Kaya thank you. Thank you kasi dahil sa ginawa mo, mas lalo kong nakita na hindi dapat ako matakot na baka may pwedeng mangyari sa akin. Tulad ng mga nangyari sa iba. Yung mga hiwalayan na yan. Sinabi ko kasi sa sarili ko, hindi naman maiiwasan yun eh. Hindi mawawala ang pagsubok sa isang relasyon. Saka babe, parte ng pagmamahalan yung masaktan. Ako, hindi ko mapapangako sa'yo na hindi kita masasaktan. Alam ko yun. And I know that you're worth the pain. Alam ko na kapag nasaktan mo ko, it's never your intention naman. At gagawa ka ng paraan para mawala yung sakit na yun. At ito ang tandaan mo, ha? Lahat ng relasyon may sari-sariling kwento yan. May iba't ibang pagsubok. Mag-focus lang tayo sa atin. Magtiwala ka lang. Huwag kang maglala, hindi ko naman sasayangin yon. So, okay na ba tayo? I mean, tayo na ba ulit? Ano ka ba? Nag-iwalay ba tayo? Parang hindi naman eh. Uy, naalala mo, cool off lang ang sinabi mo. Sabagay. Thank you, babe. Thank you sa pag-iintindi, sa pagtitiis, sa lahat ng katupakan ko sa mundo. Alam mo, tama nga si Ate Joyce. Hindi ko dapat sinasayang yung meron ako na pinapangarap ng ibang tao. At ikaw yun. Maswerte ako dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Good. At least, ikaw nang nagsabi niyan, ha? At parati mong tatandaan, please lang. Huwag mong kakalimutan to. Mahal na mahal kita. I love you. I love you too, babe. Love cannot live when there's no trust. Kapag wala ng tiwala, hindi na uusad ang relasyon. Hindi naman dahil marami na ang nagloloko sa mundo. Mararanasan mo rin ang lokohin. Mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Katrina Story. Jasper Buslon bilang Katrina, Rendel Castro bilang Tyler, M.K. Salditos bilang Maine, J.Ann Cruzado bilang Joyce, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Edu Horial.
FM drama has never sounded better. Dear IFM.